So kahapon, nagpunta si VP Sara sa SMNI, 'di ba? Napanood naman natin 'to, pinag-usapan na natin 'to kagabi. O, balikan lang natin yung balita. Ito kasi yung balita. Sabi ni VP Sara, "Let's pray for truth and justice." O, manalangin daw tayo ng hustisya. Saan? Kanino bang hustisya ang pinaglalaban mo, VP Sara? Vice President Sara Duterte on Tuesday, March 12, attended the LCAB, Laban Kasama ang Bayan prayer rally by the supporters of KOJC founder and leader Apollo Kibuloy and asked for prayers for truth and justice. As the embattled pastor faces human trafficking and rape allegations. Ori Gonzalez, salamat sa iyong super chat. God bless po. So ayun na nga. So, ano daw? Ibigyan daw natin ng hustisya si si Kibuloy. Sabi ni VP Sara, "Nandito din ako para manawagan sa lahat na ipagdasal natin ang ating bansa." Oh, wala problema dyan. Okay sa amin yan. Pagdasal natin ang Pilipinas. Go ako dyan. Magdasal tayo ng katotohanan, ng hustisya para sa lahat na pantay-pantay ang pagtrato ng gobyerno sa lahat ng mga tao. Uy, bakit? Ba't may ganong hirit? Ba't may ganong hirit? Kasi sa pananaw niya, merong injustice na nagaganap kay Apollo Kibuloy. Kay Apollo Kibulok. Sabi niya, saan na yun? Yung kay Kibulok. Ay, sa ibang statement pala yun. Sabi niya, "Masaya ako dahil ang mga supporters ni Pastor Apollo Kibulok, members ng Kingdom of Jesus Christ, personahe ng SMNI, merong mga ganito na mga rally at pagtitipon para mapalabas nila ang kanilang mga nararamdaman. Ito ay pagpapakita ng ating freedom of speech and religion." Alright. Sige, no problem. So, nagbigay sila ng suporta para kay Kibulok. Tapos ito, balita. Yan, galing sa dyaryo ni Vic Rodriguez. Siyempre, kontra yan kay sa admin, di ba? Kay Vic Rodriguez to eh. Ano sabi niya? Sabi niya, "Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ni ngayon ni Pastor Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas." Ay, hindi. Ikaw lang. Kayo lang, Bibi Sara. Hindi ako naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Kibuloy ay isang pandarahas at hindi patas. If, in fact, mga kakotsero, kung meron man dito na nakaka-experience ng pandarahas at hindi patas, ay yung mga lumabas na biktima ni Pastor Apollo Kibulok. Yung mga nag-out na biktima. Pero bago natin puntahan yan, as usual, tayo po muna ay magpapasalamat sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Ayan. So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances gamit po ang Sendwave. Ayan nga, kapag ginamit nyo pa yan, wala pong remittance fees yan, mga kotsero. Yung matindi dyan walang remittance fees. Ang gagawin nyo lang, i-download nyo ang Sendwave app, gawa kayo ng inyong account, ilagay nyo ba account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shops din sa bansa. At sa inyo pong unang padala, ayan, make your first transfer with $20 free credit. Paano mo makukuha yan? Kapag ginamit yung aking promo code na Coach Jarrett. Ayan. Kaya mga kotsero, gamitin na mo si Sendwave for all of your remittance needs. Alright. Yung mga nag-file ng complaint ng rape, pero dahil protektado si Kibulok, dinismiss. Yun yung nakakuha ng hindi patas na hustisya at pandarahas galing sa ating gobyerno. Kailan kinasuhan si Shi Digong? 2018, if I'm not mistaken. 2017 or 2018. Kinasuhan si Kibulok pala, di pala Shi Digong. Si Kibulok, 2018 siya. Kinasuhan. Tapos, dinismiss ng fiscal. Tapos, inupuan ng DOJ yung petition for review
na isunumite ng mga biktima. At inupuan niya ng 7 taon. Ngayon, iba na ang nakaupo, iba na rin yung DOJ secretary, naimbestigahan ulit. O ngayon, open uli yung kaso. May hustisya na. May hustisya na. Bakit? Kasi ang DOJ na mismo ang nakakita ng probable cause. There is reason to believe that if a man of ordinary and normal mind, pag nakita niya ang mga ebidensya, ay magkakaroon siya ng dahilan para maniwala na ang krimen ay ginawa nga ni Kibulok. Sabi, hindi biro ang mga pangyayari at mga paratang na ganito, nararapat lang na mabigyan ng patas na laban at sa tamang korte. So, alam nyo mga kotsero, ulitin ko lang. May decision na ang Supreme Court tungkol dyan. Meron hong kapangyarihan ng ating Senado, kahit sino sa Kongreso, mapa lower house or upper house, may karapatan sila na mag-hold ng hearing in aid of legislation. And in the hearings in aid of legislation, meron din silang karapatan na i-compel o piliting papuntahin ang isang tinatarget na resource person. At kapag hindi sumunod itong resource person sa inuutos ng Senado or lower house or ng Kamara, may karapatan din sila na mag-impose ng parusa tulad ng contempt. At kapag na-contempt at hindi pa rin pumunta, ay sabi po ng Supreme Court, may kapangyarihan din ang Kamara at ang Senado na mag-issue ng arrest warrant. So paano na? Nasaan ang injustice? Kasi alam nyo mga kotsero, dito sa bansa natin, we are a nation of laws. Tayo ay isang bansa na sumusunod sa mga batas. At may dahilan kung ba't may batas. Yan ay para magkaroon ng order, kaayusan sa ating bayan. Yun po yung purpose ng batas. At kasama po sa mga batas na yun, yung pagsunod sa ating otoridad. Di ba? Sa inyo, Civil Code, Article 19, 20, 21. So, hindi na importante dito yung venue. Kasi ang ina-argue nila, mali daw yung venue. Ang gusto nila, sila pa mamimili ng venue. Sorry ka. 3 hearing mo eh. Wala kang choice, Kibulok. 3 ang nag-utos sa'yo na kailangan mo mag-appear. It's not your choice. It's not up to you. Now, they're chalking it up on religious persecution. Where the heck is religious persecution? Pinersecute mo yung KOJC mo kahit kulto? Hindi naman sinabi ng gobyerno na itigil ang mga nagaganap dyan sa KOJC. Tigil yan. Illegal yan. Illegal na magkaroon ng Kingdom of Jesus Christ. Hindi na sinabi ng gobyerno. Ang sinasabi ng gobyerno, yung pastor, alleged pastor, hindi pala siya alleged, yung pastor daw ng Kingdom of Jesus Christ ay gumawa ng krimen. Walang pinagkaiba yan sa isang totoong pastor ng isang lehitimong simbahan na gumawa din ng krimen. Walang pinagkaiba yan sa mga pare na gumagawa ng krimen at dinadala sa batas. Yan lang ho talaga yun. Wala akong pinagkaiba yan. It is not a persecution of the church, but rather the prosecution of the criminal inside the church. And they're making this about freedom of religion. No, it's not. That's nothing to do with religion in the first place. So paano? Wala kayong choice.
Kung ikaw ay papupuntahin ng korte as in the judicial branch, o kailangan mong humarap. Pag ikaw ay pinatawag sa Senado, kahit ayaw mo, kailangan mong humarap. Kapag ikaw ay pinatawag sa Congress, sa lower house, kailangan mong humarap. Because these are authorities. Kaysa yung nagtatago ka dyan sa Glory Hole Mountain mo, na hindi namin alam kung anong pinaggagawa mo dyan sa Glory Hole Mountain mo. Diba? Puro Glory Hole Mountain eh. Anyway, wait. Salamat kay LBN Nas? Ba't ganun? LBN Nas, salamat sa iyong stars po. Maraming po salamat. Ito pala. Yun. So, ganun lang kasimple yun. It has nothing to do with the church. It has nothing to do with whatever freedom of speech or expression. It has everything to do with a person who committed a crime and is being prosecuted. Wala, tinatago nyo eh. Sinong kawawa? Sino talaga ang tunay na kawawa? O, di yung mga biktima ni Kibulok. Sino yung totoong kawawa? Kaya mga kutsero, tagal. Internet. Ay, ito pa pala, nakakatawa nga to eh. Ay, hindi, mamaya na lang to. Sa ibang topic na lang to. Wait. Lipat ko sa iba. Huwag na lang. Dito na lang. Kaya mga kutsero, yung ibang lawmakers natin, nagtataka sila kung bakit si Sara ay nandoon kay Kibulok. For example, si Risa Ontiveros. Ako mga kutsero, alam niyo yung feelings ko kay Risa Ontiveros. Etong babaeng to, drama queen to. Drama queen tong babaeng to. Nako, dahil dilawan pink CPP siya, ayoko sa kanya. Kaso nga lang, sabi ko nga sa inyo mga kutsero, kahit ang palyadong relo ay magiging tama 2 beses isang araw. Anong gagawin ko? May punto siya ngayon dito. Kahit palyadong relo siya. Pakinggan natin. Tignan niyo. She slams Vice President Sara Duterte for throwing her support behind the televangelist. Altogether, we prove once again that the Senate can cross party lines and stand up as an institution for the rights and welfare of the most vulnerable. Nakapagtataka kapag ang administrasyon or at least the office of the Vice President mas dedepensahan pa nila yung precisely isang tao na accused of the worst crimes against the most vulnerable of our society. Dapat sana yung energy na yan, ibuhos na lang nila sa pagdepensa sa mga karapatan ng ating mga mamamayan. Sabi ko sa inyo mga kutsero eh. Kahit ang palyadong relo, magiging tama 2 beses isang araw. Palyadong relo. Pero sa punto na to, tumama siya. Bakit mo pinagtatanggol ang quote-unquote karapatan ng isang tao na is being alleged of a crime? Buti sana mga kutsero, kung yung kung yung mga birada nila naipag-usap po ako kay Pastor Kibuloy, at napag-usapan namin na kinukumbinsi ko siya na humarap na lang para matapos na yung mga kaso, etc. Pero ayaw talaga niya. Yung medyo ma-appreciate mo pa yun eh. Kahit papaano, di ba? Kaso hindi. As in, 100% defense sila. Defense. Ganun ang laban. Defense. 100%. Walang tanong-tanong. Which makes you wonder, makapaisip ka mga kutsero, pinag-isipan ba talaga nila itong mga sinasabi nila? Or dahil nga, totoo yung chismis na utang na loob? Baka may utang na loob, guys. Susan de la Peña, salamat po sa inyong super chat. God bless po. Baka ganun.
Hindi lang po si Risa Ontiveros. Pati tong ano, pati tong, wait, di pala yan dyan. Pati tong, tawag dito, lower house. Ay, ba't nandyan yan? Wait, hindi ito, hindi yan dyan. Ito pala. Yan. Ito. Si Dima Poro, di pala siya lower house. Ayan, House Committee on Muslim Affairs, lower house nga. Chairperson in Lanao del Norte, Representative Muhammad Khalid Dimaporo expressed hope that Vice President Sara Duterte can dissuade her father, former President Rodrigo Duterte, from attacking President Ferdinand Marcos Jr. Kaso ba't hindi niya ginagawa? Ba't hindi niya ginagawa? Sabi niya, from what I saw, from what I heard and saw, VP Sara was among the crowd talking to the people. Sabi niya, we don't really know what her purpose is there. I would want to believe that her purpose is to at least neutralize the former president na huwag namang masyadong masipag yung banat kay President Bongbong Marcos. Huwag naman daw masyadong sipagan yung pagbanat. Because she is still his cabinet secretary for education. Tama naman. Kabsek ka pa rin ng admin eh. You're still a cabsec ng admin. Siguro, mga kotsero, baka ito yung pagko-coach sa kanya ni Aling Maliit. Bula-bulahin mo lang muna yung admin. Hindi pa natin moment. So, laro-laruin mo lang muna. Ang problema, dahil nilalaro-laro niya, sinong nasisira? Siya. Siya ang nasisira. Di ba? Kung tinayuan niya si PBBM, o di walang ganitong usapan. Kaso hindi eh. Hindi eh. Ang ginagawa niya, a-attend siya ng departure ceremonies ni PBBM. Tapos, pag alis, the cat is away, a-attend siya ng rally ni Kibulok. Diba? Makikipagkamay siya sa mga kabsek, sa mga dati niyang kaaway, etc. etc. Tapos, pupunta siya ng laban kasama ang bayan, fake prayer rally. Sabi ni Asha Giandani, Sara equals the new Lenny? Question mark. No, I disagree. She is not the new Lenny. She is worse than Lenny. Why is she worse than Lenny? At si Lenny, mga kotsero, alam mo na opposition siya. Opposition siya. Si Lenny, mga kotsero, kahit bumabati ko siya kay Digong at kahit sabaw ang utak niyan, totoo naman, kahit sabaw ang utak niyan ni Lenny Robredo, alam mo, at the end of the day, ang loyalties niya nasa Liberal Party, nasa opposition. Ganyan si Lenny. So, hindi ka magtataka kung siya galit kay Digong or naninira siya kay Digong, hindi ka magtataka. Kasi alam mo, nakalaban siya. Si VP Sara, hindi. Si VP Sara, hindi. She's playing both sides. As if, mauuto niya parehong kampo. She's playing both sides, tao dito, as if, hindi alam ng mga taong nakapaligid sa kanya na, oy, teka lang, wait, anak to ni Digong, hindi natin alam kung anong gagawin nito. Layo-layo natin ng konti. O tapos sasabihin ng mga pro Duterte, sabihin na, hindi, ganyan talaga, namana yan sa tatay niya yan, di ba? Ano yan, political genius, master strategist, art of war, mahal naming President Rodrigo Roa Duterte, ganun. Ganun din siya.
Do you think does she think she can play both sides and get away with it? I don't think so. I don't think so. Baka mabait lang talaga si PBBM na hindi siya sinisita. Mabait lang talaga yung mama na hindi pinapansin yung yung ginagawa niyang yan. Pero alam niya yan. Alam ng mga kalaban niya yan. Alam ng Marcos administration kung saan nila ilulugar si VP Sara. And I'm sure meron na silang strategy para i-neutralize yung mga ginagawa niya. Kaya nga sabi ko sa inyo si VP Sara is worse than Lenny. Kasi at the very least, si Lenny, she is stupid and she is, she's stupid but loyal to the Liberal Party. Si VP Sara hindi. Hindi siya tanga. She is sly. Sly. Ano yung sly? S-L-Y? Papanloko. Papanloko. Yan, sly. So, doon sa nagtanong kanina, Lenny 2.0. No, she's not. She's not Lenny. She's worse than Lenny. Sabi ni Kenneth Reyes, si Lenny tanga pero loyal. Ganon. And that's politics. Politika yan eh. Can you blame her? Can you blame si Sara for playing politics? Of course not. But that's politics. May pinapanood akong series ngayon. Ang ganda ng series na to, promise. Kung di nyo alam, panoorin nyo siya. Title niya Shogun. Shogun. Ganda, ang ganda nung ganda ng series na 'yon. Nakaka-4 pa lang akong episodes pero adik na adik ako sa series. Sa Disney Plus siya mapapanood. Shogun ang title. Merong isang what do you call this? Merong isang quote doon. Shogun. S-H-O-G-U-N. Shogun. Merong quote doon ang sabi, every man has 3 hearts. Sabi. Every man has 3 hearts. One where parang na isa na naka-connect sa kanyang bibig for the world to know what he is thinking. Another for his friends, and a secret heart that is only for him. So, walang nakakaalam ng secret heart. Lahat ng iniisip ng secret heart na yon, walang nakakaalam. Ganon. So, ganun ang galaro ng politika sa Pilipinas. Lahat ng naririnig nyo sa mga tao, kahit sinong politiko pa yan, kahit si PBBM pa yan, lahat yon nanggagaling yon sa isang puso niya. Tapos meron pa siyang isang puso para sa pamilya niya at sa mga kaibigan niya. Pero meron siyang isa pang puso na para lang sa kanya. At nandoon yung mga totoong intention niya sa buhay. Kahit kanino yan. Kahit kay VP Sara, kay PBBM, kahit sinong politiko. And ang pinaka-pinoprotektahan mo, yung secret heart mo. Yun ang dapat mo pinoprotektahan. Huwag mo sasabihin yung kahit kanino. Lahat ng intention nun. Kasi kapag pinakita mo yun sa iba, talo ka. So, right now, ang nakikita lang natin at nakikita lang natin yung isang puso ni Sara. That's it. Pero hindi natin alam kung ano yung meron na, ano yung secret heart niya. Hindi natin alam kung ano yung totoong intention niya. Hindi natin alam yun. Malalaman lang natin yun kapag in-execute na. But it seems, mga kotsero, minsan, dumudulas yung secret heart ni VP. Nadudulas pa minsan.
Isa to sa pagdulas. Isa to sa pagdulas. Eto. Meron din sa Hulu. Rizalina Baluyot. Meron din sa Hulu. Dito, nadulas yung secret heart niya. So, ingat siya. Kasi ngayon, unti-unti na siyang nababasa. And it's very obvious yung mga posisyon niya sa admin, yung mga direksyon ng admin, yung what do you call this? Pagtanggi niya sa what do you call this? Sa yung position ng China. Well, yun nga hindi siya nagsasalita doon sa position niya sa China, which is interpreted as allegiance to China. So that's one. Tapos yung what do you call this? Ito, yung pagkampi niya sa kay Kibulok is also a sign. So at least ngayon, mga kotsero, medyo nakikita na natin kung nasaan yung alliance ni VP Sara. Now, she has to be careful. Oh, libreng tip para sa mga kalaban. Kailangan na mag-ingat ni VP Sara kasi markado na siya. Kung dati, nauto nyo pa ang mga loyalista dahil sa uniteam na drama nyo, ngayon hindi na. Sorry. Hindi nyo na mabobola ang mga loyalista. Kasi unang-una, yung mga nag-umpisa ng uniteam, nagsama na yung dalawang babaeng nag-umpisa. So, wala. Hindi ka na mabobola. Hindi na mabobola mga Pilipino. Siguro sa survey, mabobola nyo kasi madadaya nyo yung laman ng survey. But yung actual, mahirapan. So, will I ask VP Sara to resign from the cabinet? No. It's her choice. And she's working at the pleasure of the president. Kung sinabi ng presidente na hindi ka alis, diyan ka lang. Wala problema. Hindi siya alis. Pero, pag may nakita, or pag nadulas ulit, baka maging questionable na rin yung loyalty niya sa administration. And probably, gawin sa kanya yung ginawa kay Lenny. You're fired. So, yun. Yan lang kasimple yun. Pero sabi ko sa inyo mga kotsero, etong si VP Sara is worse than Lenny. She's too smart to be outsmarted. Parang ganun yung dating niya. Kasi nga, si Lenny, she's stupid and her loyalties to the Liberal Party makes her predictable. Etong isa, hindi. Number one, she's not stupid. And she's trying to play the game. At least trying. Yun nga lang, every now and then, nadudulas-dulas. Tulad nito, nadulas siya. Which is an advantage for us. At least tayo nakikita na natin, okay, itong si VP Sara is someone you have to be careful with. Baka mamaya, pag nanalo presidente, balik tayo sa China. So yun. Ingat-ingat na lang. Anyway, so that's our second topic. Bilis natin Kati na ilong ko. May nakakaalala sa akin. Kati na ilong ko. Or baka dahil sa mic. Baka may mga lint. Anyway. Baka napag-utusan lang din ni Aling Maliit. Pwede. We don't know. Sila yung magkakaalyado Silang lahat Sabi ko kasi inyo mga kotsero, para sa akin, hindi naman issue sa akin noon yung ganyan-ganyan drama nila. Kaso nga lang, dinaan nila sa, tinuloy kasi nila yung distab. Kung di naman na tinuloy yun, hindi ako magre-react Kaso tinuloy nila Anong gagawin?
I had to make a choice. Will I choose the Philippines or will I choose China? That's one example. Will I choose progress or will I choose propaganda? Ganun naman kasimple yun, guys. Doon ako sa progreso. Doon ako sa Pinas. Diba? Pro-Philippines tayo. Although hindi tayo protectionist, pero pro-Philippines tayo. But there. Or malay natin, hindi naman talaga siya tatakbong presidente, merong iba. Pero siya yung nagtitake ng siya yung nagtitake ng heat para maitago yung tatakbong presidente for 2028. We don't know. We don't know. But, it is what it is. So mga konsyera, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. And please don't forget to like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating bagong Facebook page. Coach Jared din ang pangalan, and I'll see all of you in our next live stream. God bless you next time, guys. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?